Bukas ay birthday ng ating isa sa pambansang bayani, si Andres Bonifacio. At kilala siya bilang ama ng itong pagkikipaglaban, revolusyon. At ang binuo nila na kataas-taasang, kagalang-galang na katipunan ng anak ng bayan na tinawag na katipunan. So may mga nabasa ako ng mga dokumento nila bilang pag-alala sa anibersaryo ng kanyang kaarawan at may mga nahalukay sila ng mga documents tungkol sa mga bayani natin, lalo na kay Bonifacio at ang kanyang mga kasama, alang-alang sa ating bayan na mga Pilipino. At sinabi dito sa English, there is a country that is ruled by wickedness and cruelty. The laws are worthless, and that prevails is the rule of the mighty, and yet this country is sacrificing blood and life for the honor and glory of its rulers, just to be called brother or child. Its wealth, life, and honor are at the disposal of people with evil desires. For more than 3 centuries, it has suffered hardship and wearisome deceit, a record not of tolerant benevolence, but of callous neglect. This country is ours. This chronicle of oppression is ours. A country full of suffering to the extent of slavery. Oh, Philippines, how wretched you are. Oh, country of our birth, had she wanted you to progress, she would have given you advantages over other people. Had she desired your welfare, she would have treated you like a favored child. But she had not treated you like this. You have been persecuted. You have suffered despicable punishment and grave. So makikita mo yung dokumento na ito, yung sense ng kanilang ginawa ng revolusyon. Paglaban para tayo ay mapalaya. Sa isang banda, inaalala natin itong ating mga bayani na kung saan ginamit sila ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kalayaan na ina-enjoy ngayon bilang isang bansa. Subalit itong kanilang mga pamamaraan, ang kanilang mga pamumuhay, pagsamasamahin mo ang lahat ng mga bayani, alang-alang sa kanilang bayan, pagmamahal sa kanilang bayan, hindi po ito pwedeng ihambing sa ating Panginoong Hesukristo, na talagang tunay na nagmamahal sa kanyang bayan, sa mga mananampalataya. At yan ay nakita natin sa mga sulat ng mga apostol sa Bagong Tipan, sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. At kahit sa gitna ng mga kaaway, walang nakita dito na kasalanan sa ating Diyos. At sa gitna ng kanilang mga pag-aalala, ang Panginoon ay nagpapahayag na malapit na siyang umalis sa kanilang kalagitnaan, na nakadagdag sa kanilang mga kalungkutan dahil sa pag-uusig, siya ay nagpapalakas ng loob sa kanila. Ang Panginoon ay nagpakita ng pagmamahal sa kanyang mga alagad at siya ay nagpakababa bilang lingkod ng Diyos at nagpaalala sa kanila na sila'y magmahalan sa isa't isa upang malaman ng lahat na sila ay mga alagad ng Panginoong Hesukristo. At ang tanging antidoto laban sa lahat ng pag-aalala, lalo na ng kamatayan, ay ang doktrina ng Diyos na Trinidad, na may isang Diyos, na may 3 persona na siyang gumagawa mula sa walang hanggang sa walang hanggang para sa ating katawan at kaluluwa, para sa ngayon at sa magpasawalang hanggang. At ang Espiritu Santo ang siyang iiwan niya, kapantay, kapareho, totoong Diyos na sapat upang sila ay maingatan laban sa sanlibutan at maingatan laban sa dyablo, upang sila ay maging mabuting patotoo at maging tapat sa kanilang misyon bilang pagsugo sa kanila. At sa panghuli, nakita natin sa kanyang sermon bago siya mamatay, mga ilang oras na lamang, ang Panginoon natin ay nanalangin. At recorded ang kanyang panalangin sa John 17, na kung saan ay narinig nila, kaya na-record dito, narinig at naisulat at naririnig nyo, nababasa natin ngayon. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Upang ang ating pag-asa, ang ating mga kagalumihanan, ang ating mga troubled hearts
ay huwag maligaw. Ang ating pag-asa ay huwag maligaw. Kaya malakas itong panalangin niya at recorded ito. Nakasulat ito sa infallible Word of God. At sa ating pag-aaral sa kanyang high priestly prayer, siya talaga ang tagapamagitan natin sa banal na Diyos na Ama sa atin ng mga mahina at makakasalanan. Bukod na siya ay tagapagligtas natin, siya din ang ating tagapamagitan. Hindi natapos ang kanyang pamamagitan dito nung nandito sa lupa. Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang kanyang gawain bilang intercessor sa harapan ng Ama upang tayo ma-preserve, upang tayo manatili at makasama siya magpakailanman. Nakita natin dito sa John 17 ang kanyang panalangin sa kanyang sarili na luwalhatiin siya para luwalhatiin niya ang Ama. At ang tinutukoy niya yung kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo sa kamay ng mga masasama. Nagsama-sama ang gobyernong Romano, lahat ng sundalo, mga relihiyoso para patayin ng anak ng Diyos. Pero ito yung kaluwalhatian niya na makikita ng mga tao. At ito'y para sa kanyang mga alagad, para sa mga mananampalataya, at sa kanyang mga immediate disciple, lalo na mga apostol na 11 na kanyang tinawag para sa espesyal na pahayag ng Diyos na sila'y i-preserve laban sa sanlibutan at sa dyablo at sila ay magkaroon ng pagmamahalan at pagkakaisa dahil may mahalaga silang misyon. Ang misyon na ibinigay sa kanya ng Panginoon, ang kalooban ng Ama, ang salita ng Diyos. At meron tayo ngayong bagong tipan ng Biblia. Ito ang sulat ng mga apostol ng Panginoon. At dito nakabatay itong bagong tipan na nakabatay sa lumang tipan. Dito nakabatay ang iyong pamumuhay. Ang tamang pamumuhay. Ang tamang pananampalataya. Hindi tatanggapin ng Diyos ang uri ng pamumuhay at pananampalataya ng labas sa kanyang pahayag, lalo na sa sinulat ng kanyang mga alagad ng mga apostol. At ngayong umaga, sa kahulihan, magugulat tayo dito dapat. Sapagkat ang panalangin ng Panginoon ay para pala sa lahat, bawat individual na mananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng sulat ng mga alagad. Nung sila'y nabubuhay pa at ngayon patay na itong sulat na ito. At hanggang ngayon, ipinapangaral sa buong daigdig. Ngayong umaga ay muli nating makikita ang puso ng ating Diyos. Ang puso ng ating Panginoon. Ibinuhos niya dito, ilang oras na lamang, mararanasan niya ang lupit ng kamatayan, ng puot ng tao, ang pinakamasamang uri ng invensyon ng kamatayan doon sa Kalbaryo. Ibubuhos nila, pero higit sa lahat, yung puot ng kanyang sariling Ama. This is unimaginable and painful 1,000 and 1,000,000 times. But not my will, but your will. Dahil ang panalangin niya, maligtas lahat ng ibinigay ng Ama sa Kanya. At sila'y maingatan. At sila'y maisama sa Kanya. At makita nilang kalwalhatian ng anak ng Diyos. Muli nating basahin ang ating talata dito dahil kasama ka dito. Kasama ang lahat ng mga nasa sanlibutan pa. Saan man sulok ng daigdig. Bawat isa ay kasama sa panalangin ito ng Panginoon natin. May kasiguruhan dito sa ating ginagawa bilang iglesia, sa ating pagmimisyon, sa ating pag-iibanghelyo, sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi walang kabuluhan sa ating pamimigay ng relief, kasama ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ito ay katuparan ng kanyang prayer at hindi tatanggihan ng Ama ang panalangin ng kanyang Ama, ng kanyang bugtong na anak.
sapagkat ang anak ay tunay na Diyos. Sapagkat ang anak kahit siya nagkatawang tao, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Alam niya ang kalooban ng Ama. Alam niya ang kanyang kalwalatian kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Alam niya ang mission nila. Kasama ka dyan. So, meron tayong confidence and at the same time, meron tayo ditong comfort sa panalangin mismo ng ating Panginoong Jesucristo. So verse 20 again, John 17, gayon naman, hindi lamang sila na idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalawalatiang binigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, na gaya naman natin ay iisa. Ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ay nagsugo sa akin at sila'y iyong minamahal kung paano ako'y iyong minamahal. Ama, nais ko ang mga binigay mo sa akin, makasama ko kung saan ako naroon upang makita nilang kalwalatiang ibinigay mo sa akin. Sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. O makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakikilala ko sa kanila ang pangalan mo at aking ipapakilala upang ang pag-ibig mo sa akin ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Ito po ang puso ng ating minamahal na Panginoon, na unang nagmahal sa atin sa kabila na tayo'y mga patay sa Espiritu, mga pasaway, mga anak ng kapuotan, walang Diyos, walang pag-asa. Minahal niya tayo bilang ikaw sa ating kasamaan at kahinaan at kasalanan. Ang panalangin niya dito sa lahat ng mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga apostol na tinawag na itong sumulat, itong bagong tipan, the infallible Word of God, na kanyang sinabi sa kanyang mga alagad, mga nag-record ng person and works of the Lord Jesus Christ, the Son of God, the King of Kings and Lord of Lords. Ang lahat ng sasampalataya sa kanya ay sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. At sumulat nitong mga alagad niya, mga apostol, ang bagong tipan. Ang panalangin niya, magkaroon sila ng unity. Nagkaroon sila ng pagkakaisa. Ang pattern, isa ang Diyos. May tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. 3 in 1. May iba-ibang ministeryo, iba-ibang gawain, ngunit iisa. Yan ang pattern ng Christian unity. Church unity. Ito ang prayer ng Panginoon ng pagkakaisa. Because this is powerful testimony that you are different. In a sense, you are my disciples. Alagad kayo, hindi na ng dyablo. Noon, yun. Sabihin ko kayo, kung hindi kayo Kristiyano, hindi kayo alagad ng Diyos. Alagad kayo ng dyablo. Sasama kayo sa dyablo forever. And that's why, na-preserve kayo sa pandemic, na-preserve kayo sa sunod-sunod na bagyo. For a purpose. Gusto niya kayo maging alagad ng Diyos, alagad ng Panginoong Jesucristo. At ikaw ay maging bahagi ng kanyang iglesia at ikaw ay maging kasama sa pagkakaisa ng kanyang minamahal na iglesia kagaya ng isang Diyos na may tatlong persona na mayroong unity,
united. Ang desire ng Panginoon, hindi lamang yan, kundi makita nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang anak. Paano niya minamahal? Gaano niya kamahal ang kanyang anak? Kang nais ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga alagad, ikaw, ako at mga mananampalataya pa, hindi lamang pagkakaisa, kundi makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos doon sa langit. Yun ang pinaka-peak ng ating kaligtasan. Ang makita natin mismo ang glory ng ating Panginoon. Lahat ng ating nakikita at nararanasan ngayon is just a glimpse, a tip in the iceberg. Wala pa ito. So yun ang gusto, yun ang prayer ng Panginoon. Hindi ka lang makontento sa glory ng Panginoon na naranasan mo ngayon, kundi mismo ikaw in full, kasama ng lahat ng kanyang pinili at tinubos, ang kanyang iglesia, ang kanyang bride. So ang mensahe dito, Jesus prayed for all believers to be united with one another and be united in glory to the one and only true God in three persons. Pinanalangin ng Panginoon para sa lahat ng mga mananampalataya na magkaroon ng pagkakaisa at sila'y makiisa sa iisang Diyos na may tatlong persona sa kanyang kaluwalhatian. Yan ang panalangin ng ating Panginoon at hindi siya tatanggihan ng kanyang Ama, at ito'y sa history ng Christian Church more than 2,000 years ago, we see here the fulfillment. And today, sa ating kalagitnaan dito sa Cubao Reformed Baptist Church, it is a rejoicing in our heart to see kung ito'y natutupad at kung ito'y nagiging hadlang dito. You must repent. You and I must revive. Umayon tayo sa prayer ng Panginoong Jesucristo na nagmamahal sa atin. All things work, He is working. Gumagawa siya para sa ating kabubuti. For us to be more united. And to be united in heaven, in the new heavens and the new earth. And see the glory of our God and Savior, the Lord Jesus Christ. Tatlong mga keywords ang gusto kong tingnan natin para madali nating matandaan itong panalangin ng Panginoon sa lahat ng mga alagad. Yung una dito yung kaligtasan, yung pangalawa dito yung kaisahan, yung pangatlo dito yung kaluwalhatian. Yung kaligtasan na panalangin ng Panginoon bago siya mamatay. Remember, a few hours na lamang at ang lupit ng kamatayan, ang puot ng kamatayan, harapin ng ating Panginoon mismo na walang kasalanan ni anuman. Ni si Pilato walang makitang kasalanan sa ating Panginoong Jesucristo. At yun, ang panalangin niya na i-glorify ang kanyang anak para mag-glorify ang Ama. Ito'y para sa kanyang mga pinili, para sa mga mananampalataya. Few hours lamang nais niyang palakasin ang loob at bigyan ng lakas ng loob ang kanyang mga nanghihina na mga alagad para palawakin ang kanilang horizon, ang kanilang perspective ng kaharian ng Diyos, ng eternal plan of God, ng redemptive plan of God. So that sa kabila ng trials and sufferings and persecution, kagaya ni Paul, may rejoicing sa Panginoon. Kailangan natin ito. Kailangan natin ma-motivate. Kailangan natin makita yung mga nauna na sa atin na tinuruan ng Panginoon at isinabuhay ito upang tayo din na maging effective testimony as a witness of the Lord Jesus Christ. Ito yung panalangin ng Panginoon na yung mga sasampalataya sa Kanya, sa pamamagitan. And this is very important dahil maraming false teachers today, maraming mga maring tagapagturo dito. And the prayer of the Lord Jesus Christ for them na maliligtas, na kabilang sa kanyang tunay na iglesia, na makakaranas ng lahat ng kaluwalhatian ng Diyos, for them na mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang salita.
mga apostol. Apostolic message, bagong tipan. Yung practical dito, dapat maging tapat tayo, mga mangangaral, kahit sa mga Sunday school, ginagawa nyo sa online ngayon, maging tapat tayo sa pagpapahayag dito. Sapagkat ito lang ang kinasihan ng Espiritu ng Diyos para sa kaligtasan ng mga bata, matanda, kahit anong kulay. At ito'y inline sa panalangin ng Panginoon bilang ating pinakapunong pari. Tagapamagitan. Remember, God is a consuming fire. Pwede siyang i-treat na body-body. Banal ang Diyos. Banal. Nakita mo sa Isaiah 6, hindi makakita yung mga anghel sa Kanya. Hindi makatingin sa Kanyang kabanalan. Sa pagbibigay ng 10 Commandments sa panahon ni Moses, ano ang nakita nila? Mga kulog, mga kidlat, mga earthquake. We praise the Lord. He sent, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang mamagitan, parang si Moses sa lumang tipan. At ngayon naman ang anak ng Diyos na perpekto, na nag-alay ng tanging alay na sapat para mapawi ang galit ng Diyos, para maibigay ang demand ng Diyos para sa iyo at para sa akin, para sa lahat ng kanyang mga alagad, para sa kanyang iglesia. Siya ang ating punong pari sa kanyang panalangin bago siya mamatay. Bago niya ialay ang kanyang buhay, nais niya, kumbaga, nandun siya sa pinakatuktok ng bundok. Ano bang pinakamataas na bundok sa buong daigdig? Parang nandun siya, Mount Everest or whatever, at tinig niya ang buong horizon ng kasaysayan na 2,000 years ago ay lahat, hanggang kailan matatapos, di natin alam. Hindi natin alam ang date, ang babalik ng Panginoon. No one knows. Pero tinignan ng Panginoon, bago siya mamatay sa panalangin sa Kalbaryo, tinignan niya ang lahat ng sasampalataya sa Kanya. Nakita Kanya! Nakita niya ako! Nakita niya ako sa Saudi Arabia na walang pakialam patungkol sa Kanya. Nakita Kanya kung anong uri ng buhay mo noon. At siya'y nanalangin. At nanalangin siya sa ating aabutin, sa ating relief operation, sa ating CCM Christian Compassion Ministry, sa mga paraan na ginagamit tayo ng Panginoon, kasama ito sa kanyang horizon hanggang sa huli. Na sila ay sumampalataya sa tanging daan, katotohanan at ang buhay. Walang iba na pakaroroon sa Ama maliban sa Kanya. At ibinigay ito sa Kanyang mga alagad. Ibinigay ito sa Kanyang iglesia. Ibinigay ito sa atin, go! Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Teaching them, good student of Jesus Christ. Yan ang alagad. Yan ang panalangin ng Panginoon sa kanyang horizon. Para sila'y pakabanalin, para sila'y ihanda, para sila'y magkaisa, para sila'y maging isa, at makita nilang kalwalatian ng Diyos. Sa Matthew 24, verse 14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. In line, doon sa sinabi ng Panginoon. At sa Matthew 28 to 20, yung ating pinag-aaralan ng mission passage, siya'y sinamba, lahat ng otoridad sa langit, sa lupa, saan mang sulok ng planetang ito ay nasa ating Panginoong Yesus. And so therefore we have the encouragement, kasama natin siya sa mission na ito, sa panalangin ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung panalangin ng Panginoon para sa kanyang katawan, para sa kanyang iglesia na minamahal. Remember Ephesians 5, mga ikakasal, no? Remember, mga mag-asawa, happy anniversary sa mga nagdiwang at sa mga mag-aasawa. Remember, ito'y hindi ang diya ng tao.
Ito ay demonstration ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang iglesia. Christ loved His church. At sa katapusan, lahat ng kanyang mga alagad, sila ay parang babaeng ikasal na napakaganda. Ngayon, may mga kapangitan pa, marami pang mga kapintasan sa takdang panahon. Ang panalangin ito ng Panginoon, hindi ito tatanggihan ng kanyang Ama dahil ito rin ang gusto ng Ama na tayo ay tunay na maligtas at tayo ay linisin at tayo ihanda, ikakasal tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Mahal niya ang kanyang iglesia. Sa lahat, walang may iwan, lahat ng nasa iba-ibang bansa, iba-ibang lingwahe, iba-ibang dialekto, iba-ibang tribo. Ito yung panalangin ng ating Panginoon. This is picture ng lalim, ng lawak, ng haba, ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang iglesia. Hindi kayang arukin, hindi kayang sukatin ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Bawat individual na kasama sa kanyang iglesia. Ito ang the greatest prayer na nais niyang marinig natin. Nais niyang marinig mo. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka niya pinababayaan sa gitna ng iyong mga katatakutan, sa gitna ng iyong pag-aalinlangan, sa gitna ng iyong pighati, sa gitna ng iyong mga sama ng loob, sa gitna ng iyong mga disappointments sa church, sa officers, sa mga members, sa ministry ng church. Hindi ka nag-iisa. Makita mo, marinig mo ang puso, ang panalangin ng iyong Panginoon. So this is an encouragement para sa atin. Siya ang ating Panginoon. Talagang kailangan natin ng kanyang intercessory prayer. Hindi ito natapos nung siya'y bago mamatay at namatay na. Nung nabuhay siya, patuloy niya umakyat sa langit at nasa kanan at siya'y nagpapatuloy sa kanyang ministry of intercession. And through the Holy Spirit, ginagawa ito ng Panginoon. Hindi siya tumitigil sa kanyang gawain, sa ministeryo, na ingatan niya tayo laban sa dyablo, laban sa sanlibutan. Ito ang ating Panginoon. Lahat ng larawan ng tunay na gawain ng isang tunay na pari sa lumang tipan, ito'y gawain at katuparan ng ginawa ng Panginoon. Hebrews 7:23-25, marami sa bilang ang dating mga pari sapagkat sila'y hinadlangan ng kamatayan upang makapagpatuloy sa panunungkulan. Subalit hawak niya ang pagiging pari magpakailan paman, sapagkat siya, dahil dito siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos. Sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Hebrews 8:1. Ngayon, ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong gayong pinakapurong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan. So ito ang ating manunubos. Ito ang ating tagapamagitan sa banal na Diyos. Kagaya ng panalangin niya kay Pedro na siya'y ingatan laban sa dyablo, yan din ang panalangin sa bawat isa sa atin. At ito ang teksto na nakikita natin, mga kapatid. Itong panalangin na ito ng Panginoon sa mga sasampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. At that means patuloy na pangangaral, patuloy na pagtuturo ng buong Biblia. At ginagamit ng Espiritu Santo para makita nila ang Ebanghelyo, si Jesucristo na tanging tagapagligtas. Very specific and very personal ang panalangin dito ng ating Panginoong Jesucristo. And so ito ay dapat maging encouragement sa iyo. Nabasa ko dito sa book na reference na ginagamit ko ay kinote niya dito si Thomas Houston na contemporary ng Prince of Preacher na si Charles Haddon Spurgeon, at sinabi niya sa teksto na ito, they are referred to singly and are mentioned by name. He thus pleads for every saint on every occasion and circumstance when weak and tempted, when wandering and falling in all work and conflict in life and death. And that is true. Sa lahat ng karanasan ng ating buhay, siya namamagitan sa atin, mga kapatid, sa panahon ng kahinaan, pag-aalinlangan, ng conflict.
Pasalamat tayo sa Panginoon. Hindi siya tumitigil. Hindi siya tumitigil para sa iyo. Hindi siya tumitigil para sa Kanya. Para sa Kanyang mga alagad. At ang panalangin ito, tandaan natin, panalangin ng anak ng Diyos. Panalangin ito ng pinakamamahal na anak ng Diyos. My only begotten Son, hear Him. At ang panalangin niya ay in line. Hindi siya lulawawala sa kanilang kalooban. Kaya ito ay talagang matutupad. May mga tao talaga siya na ililigtas. Kaya niya naman yan, kahit di gumamit ng anuman. Pero ito yung paraan niya, itong kalooban niya. Gamitin ng mga alagad, gamitin ng iglesia, gamitin ka, gamitin ako sa ikapupuri ng kanyang pangalan. Upang ang lahat ng mga pinili ng Diyos, ang lahat ng ibinigay ng Ama, ay lalapit sa Panginoong Yesukristo at sila'y magsisisi sa lahat ng kanilang kasalanan at sila'y sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So ito po ang puso at hindi ito kayang hadlangan kahit na ng kamatayan. Nabasa ko na ngayon ko lang halos na yung panalangin, yung sinabi ng Panginoon na I will build my church and the gates of hell shall not prevail. Yung tamang salin daw doon ay the gates of death shall not prevail against my church. Hindi kayang hadlangan ninuman. Kaya sa sulat ni Paul sa 1 Corinthians, O death, nasaan ka na? Nilamon, ang kamatayan nilamon ng pagtatagumpay. Sapagkat ang panalangin ito ay sigurado, purihin ng Diyos. Ito'y malaking comfort sa ating lahat, malaking encouragement sa atin kahit nagitna tayo ng pandemic, limitahan tayo sa maraming gawain natin, sa gusto nating gawin para sa Panginoon, yet may purpose siya. And in fact, pinakita niyang bagong paraan niya, internet. Zoom, wala naman vocabularyong Zoom noong nakaraan. But itong ginamit niya ngayon na nakarinig ang mga pamilya natin na nandun lang sa bahay, na hindi natin madala, minsan sa church, mga binabible study natin, mga bata, kahit nandun sila sa iba't ibang lugar, mayroon sa ibang bansa. Purihin ang ating Panginoon. Ito'y in line sa kanyang panalangin ng kanyang mga tunay na tao ay maligtas. Tunay na sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. Yung laman ng panalangin niya at paulit-ulit na binanggit dito, yung unity, yung pagkakaisa. Kung mayroon kang ibang idea sa kaligtasan, naligtas ka, naging membro, baptized, naging membro, at kung ano lang buhay ang ginagawa mo bilang membro, kailangan mong ma-revive. Kailangan kong ma-revive. Ano bang dahilan? Bakit ka ba niya iniligtas? At least malaking hint sa Ephesians 1 na before the foundation of the world, bago pag ginawa ang planet Earth, bago pag ginawa ang lahat-lahat, ikaw ay kanyang pinili, ikaw ay minahal niya. Upang ikay maging banal. At ikaw ay maging kaisa. Ito ay malaking punas sa maraming iglesia. Hindi tayo ligtas dito. Kailangan nating hamunin ng ating sarili dahil ito ang panalangin ng ating Panginoon. Dinadalangin ko sila na sumasampalataya sa pamamagitan ng kanilang salita upang, verse 21, silang lahat ay maging isa. Sila ay hindi magkanya-kanya, hindi magkawatak-watak, maghati-hati, magdibisyon. Ito'y napakapangit. Hindi ito panalangin ng ating Panginoon. Kasi simula pa lamang dito sa panalangin, malinaw ang gusto ng Panginoon, ang panalangin ng Panginoon na sasagutin ng Ama. Dapat ikaw umayon dyan. Dapat umayon ka sa pagkakaisa ng kanyang iglesia.
May mga bagay na pwedeng pagpasensyahan, pero pagdating sa mga katotohanan at sa gawain ng pagsulong ng Ebanghelyo, ng kanyang kaharian, ng kaligtasan, and then, pwede magbigay. Magkaisa sa katotohanan, sa Ebanghelyo ng Panginoon. Ito yung panalangin ng Panginoon na sila'y maging ganap na isa. Paulit-ulit, I think 4 times, binanggit niya, pag binabanggit paulit-ulit, hindi makulit. Kundi talagang kailangan nating idikdik sa atin, ito ka, ito tayo, tinawag tayo, niligtas tayo para magkaisa. Kailangan natin ng gabay ng Espiritu Santo dito. Ito yung picture ng kanyang iglesia, yung kanyang universal church. Pero nakikita ito sa loob ng local church. Remember, ang universal church, isa lang yung katawan ni Kristo. Lahat ng katangian ng tunay na iglesia ng Panginoon, yung kanyang katawan, yung bride niya, nakikita ito sa local church. Manifestation ito ng universal church. Kaya bawat membro, hindi ka lang magiging membro dito at masaya ka na nakalista ang pangalan mo dyan sa membership list and do what you want. Go back to the prayer of your Lord sa iyo, sa atin. At ito ang panalangin niya, kayo'y magkaisa. It's not about you. It's not about me. It is about Jesus who gave His life. Para wag tayong itapon sa apoy at isama, makiisa kay Diablo. Kundi isama tayo sa banal na Diyos. And now, ito ang prayer niya. And the source of Christian unity is the triune God. Kung paano tayo ay may pagkakaisa, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, hindi ito idea ng sanlibutan. Hindi kukuha tayo ng pattern sa ecumenical movement na iba-iba ang paniniwala. At tayo ay magkaisa. Ang sabi ng prayer ng Panginoon is very clear. Kung paano tayo nagkakaisa, sila din ay magkaisa. At sila ay makakasama natin. Baguhin mo ang iyong attitude, mga kapatid. Kung ikay nagiging hadlang sa pagkakaisa ng iglesia para isulong ang Ebanghelyo at maligtas ang prayer niya sa pamamagitan niyo, maligtas ang kanyang mga tao. Huwag tayo maging hadlang. May mga practical na bagay pwedeng ipaubaya. May mga sentro ng panalangin ng Panginoon, Ebanghelyo, kaharian ng Diyos, salvation, evangelism, mission. Magkaisa tayo dito. Magkaisa tayo ng banal na pamumuhay. Magkaisa tayo sa pagmamahalan. Magkaisa tayo sa pagpapatawaran. Magkaisa tayo sa pagtutulungan. Yan ang gusto niya. Yan ang panalangin niya. Yan ang kalooban niya. Kung nagkamali tayo, ang Espiritu Santo, binigay niya sa atin para tumulong sa ating kahinaan, para tayo maribay, para magsisi. Malapit ang puso ng Panginoon sa mababang loob, pero sa nagmamataas, ibabagsak niya. Ang nagpapakababa, itinataas niya. Nais mo, kapatid, nais natin, nakahabagan tayo ng Panginoon, na tayo itaas niya sa ating kahinaan para magawa natin ang panalangin ito ng ating Panginoong Yesu Kristo. Again, yung reference book ay kinote niya si William Tyndale. Once again, we are reminded how transcendent is the theme which alone deserves the name of Christian unity. We meet in committees and construct our schemes of union, but how paltry are our efforts compared with the call of God. The way to the union of Christendom does not lie through committee rooms, though there is a task of formulation to be done there. It lies through personal union with the Lord, so deep and real as to be comparable with His union with the Father.
If we are in the Father and the Son, we certainly shall be one, and our unity will increase our effective influence in the world. But it is not our unity as such that has converting power. It is our incorporation in the true vine as branches in which a divine life is flowing. Remember yung salita ng Panginoon, John 15:5, I am the vine and you are the branch. Ako ang puno, kayong sanga. Hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Hiwalay kayo, lalong wala kayong magagawa. Kung kayo'y nakakabit sa akin, you have life. You have eternal life. You will bear fruit together. At magiging effective testimony kayo. Talaga kayo'y mga alagad ko. Yan ang source ng ating unity. Baka may ibang idea ka ng unity. Itapon mo yan. Alisin mo yan. Baguhin mo ngayon. Niligtas tayo sa pandemic. Niligtas tayo sa bagyo for us to give another opportunity. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. My source of unity, our source of unity, is not the United Nations, is not idea of the politician, is not idea of whoever, mga pinuno ng iglesia, but God in three person. The prayer of the Lord Jesus Christ. At ang sabi ng Panginoon sa panalangin niya, alam nyo, itong pagkakaisa sa pag-ibig. Remember yung Diyos ninyo ay Diyos, hindi lang pinagmula ng pag-ibig, siya mismo ay pag-ibig. God is love. The opposite is hatred. Pagkamuhi. Ang Diyos na habag sa atin, na naawa sa ating mga kaibigan, ito ang Diyos ng pag-ibig. Binigay niya ang kanyang tanging anak upang ikaw ay maligtas. Hindi mabuting gawa nakapagliligtas, hindi relihiyon, hindi anumang bagay sa mundo, hindi iglesia, hindi simbahan. Ang pag-ibig ng Diyos, sinugo ang kanyang anak. Namatay si Kristo, muling nabuhay at babalik siya. Ang Espiritu Santo gumagawa sa iyo ngayon. Tinutusok ang konsyensya mo ngayon. Mali, mali, mali. Kapag sumamba ka sa Diyos-Diyosan, mamamatay kang kasama niya. Nakita mo maraming nalunod na Diyos-Diyosan, sasama ka dyan sa impyerno. Hindi ko gustong saktan ang puso mo. Mas lalong ayaw kong masaktan ka ng forever. Kaya ito, sinasabi ko sa iyo ng may pagmamahal. Dahil marami na, 1.4 million or plus, hindi nakaligtas sa coronavirus. Maraming winasak itong sunod-sunod na bagyo. May purpose sa iyo na makilala mo ang tunay at buhay na. At nakikita mo ngayon ang puso ng Panginoon. Siya ang Diyos na pag-ibig. Mga kapatid, ang Diyos natin na nagsasabi dito sa panalangin ng ating pagkakaisa nakabase sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-iibigan natin sa isa't isa ay pag-ibig ng Diyos na undeserved. Undeserved favor na minahal niya tayo. Hindi makasariling pag-ibig. Yung embodiment ng 1 Corinthians 13, ang Panginoong Jesucristo, ang tunay na pag-ibig, without which, nothing at all, zero, bankrupt, kahit marami kang ginagawa. Kung wala kang pag-ibig ng Diyos, you are zero balance, bankrupt. Mahalaga ang pag-ibig sa Kanya at ang pagkakaisa natin ay pagkakaisa sa pag-ibig ng ating Panginoon na pag-ibig. Sana ito ang panalangin natin sa bagong taon natin. Pag muli tayo nagkasama-sama ng malaya tayong gaganap bilang Kanyang iglesia dito, nakatuparan ng Kanyang panalangin sa kaligtasan sa pamamagitan ng turo ng mga apostol. Mga kapatid ko, habang nagkakita pa tayo, magmahalan tayo sa isa't isa. Magkaisa tayo sa Panginoon. At ang basihan dito ng pagkakaisa ay yung katotohanan. I am the way, the truth. Walang tunay na pagkakaisa sa kasinungalingan. Walang pagkakaisa sa kamalian. Ang pagkakaisa natin hindi base sa mga opinion natin kung sino merong the best opinion natin. Anong opinion ng Diyos? Sa iyo, sa akin, sa Kanyang kaluwalhatian.
Yun ang katotohanan, itong salita ng Diyos, itong Biblia, nakabase dito sa katotohanan sa ating magandang balita kay Hesukristo ng katuparan ang ating pagkakaisa. Every time na tayo ay merong kinakailangan desisyonan, balik tayo, ano bang sabi ng Diyos? Sa ating karakter, sa ating gagawin bilang isang church, remember, ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos natin ay Diyos na merong pagkakaisa sa katotohanan. Ganyan dapat tayo, mga kapatid. At ang pagkakaisa natin ay hindi lang sa pag-ibig, sa katotohanan, kundi ganun din sa kaayusan. Remember, God is the God of order. Hindi magulo ang Diyos. Walang pagkakaisa kung may kaguluhan. And so ang ating unity is based on love, truth, and orderliness. Based on the Word of God. So sana po tayo tulungan ng ating Panginoon sa natitira pang buhay natin na maipasa natin yung baton sa susunod na henerasyon. Sapagkat ang purpose ng unity upang maging effective na testimonya tayo. Upang ang prayer niya na maligtas ang marami sa pamamagitan ng ating mga kahinaan. Subalit may kalakasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo ay magbigay luwalhati sa Diyos. So very important ang application dito sa local na kongregasyon, ang pagkakaisa ng iglesia. Ano mga bagay na humahadlang sa atin? May mga pagkamuhi ba? May paggagalit? May tampo? May sama ng loob? Meron bang backbiting sa atin? Meron bang inilalagay mo sa post mo sa Facebook? Yung sama ng loob mo, yung puna mo? Sinabi ba ni Diyos ng Panginoon sa kanyang prayer na kapag sama ng loob mo, ilagay mo sa Facebook? Ilagay mo sa Twitter? Malinaw sabi ng Panginoon, kung meron kang dapat ayusin, lumapit ka sa Kanya, kayo lang, personal lang. Bilang magkapatid, magpatawaran kayo, mag-ayos. Kung hindi kayo magkaayos, dalhin niyo yung inyong mga pastor at mga mature. Kung ayaw nyo talaga, dadalhin kayo sa iglesia para kayo ilantad base sa salita ng Diyos. Yun ang paraan yan, paraan ng Panginoon. So, sana ma-revive tayo, Panginoon, because the biggest barriers to effective evangelism, according to the prayer of Jesus, are not so much outdated methods or inadequate presentation of the gospel as realities like gossip, insensitivity, negative criticism, jealousy, backbiting, an unforgiving spirit, a root of bitterness, failure to appreciate others, self-preoccupation, greed, selfishness, and every other form of loveliness. These are the squalid enemies of effective evangelism, which render the gospel fruitless and send countless thousands into eternity without a Savior. The glorious gospel of the blessed God, which is committed to our trust, is being openly contradicted and veiled by the sinful relationship within the community, which is commissioned to communicate it. May hadlang. Kaya tayo po ay magsisi at salamat, may bagong pagkakataon sa tulong ng banal na Espiritu Santo, mga kapatid. Pero ito ay very searching ito. Very searching ito sa puso ng bawat isa sa atin. At lumapit tayo na may papasalamat concern ng Panginoon ito sa kanyang panalangin sa atin. At gusto niya yung kabutihan natin. At ang panguli dito, of course, ang perfection ng ating unity, hindi dito, hindi doon sa langit. Doon sa langit, yung panghuli dito sa verses 24 to 26, yung panalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Pareho dito sa
Verse 4, niluwalhati kita sa lupa pagkatapos ko nagawin ang ibigay mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan. Ang kalawati ang aking tinaglay sa harapan mo bago magkaroon ng salibutan. And verse 24, Ama, nais ko ang mga binigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroon upang makita nila ang kalawati ang ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. Ang sulat ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy 2:10, kaya aking tinitiis ang lahat ng bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kalwalatiang walang hanggang. Ito ang panalangin ng ating Panginoon na tayo, ayon sa kanyang pangako, ako'y aalis at ako'y babalik kung saan ako naroon, ay naroon din kayo. At doon sa langit ay ating mamamasdan. Ito yung pinaka-peak. The best thing is yet to come. The best thing about heaven will be to be with Jesus and see His glory. Lahat dito ay, lamang ito, foretaste lang. Naalala niyo yung minsan na nagpunta siya ng hindi siya sanay sa mamahaling restaurant. Hindi ba? Usually, may mga appetizer doon. Akala niya yun na yung handa doon sa malaking mamahaling restaurant. Okay na siya doon, appetizer. Yung pala, nakahatin ako ng napaka-engrande talagang, napakasasarap na pagkain. Kung bago ka lang sa, okay ka na sa appetizer. Maraming Christian na ganyan. Okay na sila sa ginagawa nila ngayon. Kaya marami, ayaw na ring mamatay. Wala naman tayong magagawa. Talagang ito yung prayer niya. Dalhin tayo sa kaluwalhatian upang makita natin ang kanyang engranding inihanda at ang kanyang glory na hindi natin kayang sukatin ito. At least may mga hints dito, meron tayong dakilang hinaharap, mga kapatid. At tayo ay magiging isa sa iisang Diyos. So itong mga karanasan natin, itong panalangin ng Panginoon, ito'y foretaste, ito'y patikim lang. The best is yet to come. Rejoice, mga kapatid ko. Makikita natin ng ating Panginoon at maraming talata sa Biblia na maaari nating bulay-bulayan sa kadakilaan ng Panginoon sa kanyang paraiso. Remember, sa masamang tao na malapit na mamatay kasama niya, Luke 23 and 43, ang Panginoon na nagsabi sa kanya, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. John 14 verse 3, at kung ako'y pupunta roon, ihanda kong isang lugar para sa inyo. Ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Philippians 1 and verse 23, sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis kasama ni Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. To die is gain. 2 Corinthians 5:8, kaya't kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan ay mapasatahanan na kasama ng Panginoon. 1 Thessalonians 4:17, pagkatapos tayo'y nabubuhay na natitira at aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at gayon ay makapiling natin ang Panginoon magpakailanman. At sa huling aklat ng Biblia, Revelation 22:3 and 4, at hindi na roon magkakaroon pa ng isinumpa. Ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin at makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang trono. Sa illustration na nabasa ko, yung kilala natin na inaawit na kumompose ng mga gandang awit sa Augustus Toplady. Nung malapit na raw siyang mamatay, dinalaw siya ng kanyang kaibigan. At siya'y pinulsuhan. At sinabi sa kanya, your heart was beating weaker each day. And si Toplady ay sumagot, why? That is a good sign. That my breath beats every day is stronger and is stronger for glory. Kailangan natin to. Sapagkat po yung mga banta ng kamatayan, kailangan nating palaguin itong panalangin ng Panginoon at nagawa ng mga nauna sa atin. Death is just the end of all, the onslaught of the devil and trials and suffering in this life because of sin. And that's the beginning
of our eternal bliss with our Savior. We will see His glory now and forevermore. Kaaway pa rin ang kamatayan, kalaban ng kamatayan. Ang Panginoon ay nagtagumpay at tayo din ay magtatagumpay. John chapter 11, I am the light and the eternal life. Kung kayo man ay mamatay, muli kayong mabubuhay at hindi na kayo mamamatay magpakailanman. You shall see my glory. Pinili tayo para makita natin ang kanyang kalulatian. And so therefore we can say with the Psalmist 73, anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo wala akong anumang ninanais sa lupa kundi ikaw. So praise the Lord, mga kapatid. At sa bandang huli is just almost a wrap up ng kanyang high priestly prayer o sermon dito sa upper room discourse. Ang Panginoon ay nagpahayag sa huling panalangin niya sa 25 to 26, O makatarungan Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. At nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala ko sa kanila ang pangalan mo at aking ipakikilala upang ang pag-ibig mo sa akin ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Ito ba yung parang conclusion ng kanyang high priestly prayer para sa kanyang glory, para sa kanyang mga apostol, at para sa lahat ng mga mananampalataya kasama tayo. Na talaga siya ay nagpatotoo, kilala kita. Ang sanlibutan, di kanila kilala. Ipinakilala kita at patuloy kitang ipinakikilala at ipakikilala kita sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng salita, ang sulat ng mga apostol. At may mahalagang salita sa pasimula dito ng huling binanggit niya, yung sinabi niya, O makatarungang Ama. This is very important word. Ikaw ay Diyos na matuwid. Ilang oras na lamang ako'y mamamatay sapagkat ikaw ay matuwid. Hindi mo babaliwalaan ang kasalanan ng mga taong ito. Ang kasalanan mo at kasalanan ko, kailangang bayaran yan. Kailangan may magbayad sa kasalanan natin. Kung wala, tayo ay ibubulid sa apoy. Ama, O righteous Father, ikaw ay makatarungang Ama. Ako, ilang oras na lamang ay mamamatay. Sapagkat ikay makatarungan, kailangan mong hatulan ng kasalanan at ako ang pambayad. Ako, Ama. You are righteous. Don't forget that. We are unrighteous. Hindi tayo matuwid. Walang matuwid. Wala kahit isa. Pero sa katuwiran ng Panginoon, lahat ng panalangin niya dito ay yes and amen. Warning sa lahat ng hindi sumasang-ayon sa panalangin ng Panginoon, aharap ka sa iyong sarili. Sabihin ko sa iyo, hindi mo kaya. Tatawagin mo ang mga bundok na ikay tabunan para hindi ka makaharap sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ngayon ay araw ng biyaya. Ngayon ay araw ng kaligtasan. Ito ang puso ng ating Panginoon na nakakakilala sa kanyang Ama. Walang iba. Siya lang ang tanging anak ng Diyos. Nakakakita, nakakilala, at ipinahayag niya sa atin sa pagparito niya dito at pinahayag niya sa kanyang mga alagad, sa mga apostol. At meron tayong Biblia ngayon sa puso ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. At siya'y matuwid na ating Diyos. At sasama tayo sa Kanya magpakailanman. So magtatapos ako dito, mga kapatid, at familiar tayo sa Heidelberg Catechism. Ang tanong dito, ano ba ang tanging kaaliwan mo sa buhay at kamatayan? Remember yung contest dito, troubled hearts. And we are still in trouble in spite of that. Mahalaga ito, yung mga ninuno natin, mga reform, ay tinanong nila itong mahalagang tanong. What is your only comfort in life and in death? The answer is that I am not my own, but belong to
body and soul, in life and in death, to my faithful Savior, Jesus Christ. He has fully paid for all my sins with His precious blood, and has yet set me free from the tyranny of the devil. He also watches over me in such a way that not a hair can fall from my head without the will of my Father in heaven. In fact, all things must work together for my salvation, because I belong to Him. Christ, by His Holy Spirit, assures me of eternal life and makes me wholeheartedly willing and ready from now on to live for Him. As those whom the Father gave to His Son, we enjoy the blessing of salvation now and the joys of heaven ahead. What more could we ask for? Let's pray. O aming Diyos, O aming Panginoong Jesucristo, salamat pinadinig mo sa amin at naisulat ang iyong panalangin at kita namin ang puso mo, Panginoon, ang iyong zeal sa iyong kalawalatian, ang preservation ng iyong mga alagad, at kasama ang panalangin mo sa aming kaligtasan sa pamamagitan ng pangangaral ng banal na salita. Sinulat ng mga apostol mo, Panginoon, na iyon tiniruan ng kalooban ng Ama. Salamat po aming dakilang Diyos. Ipinakita mo ang puso mo na mahalaga sa iyo ang unity, nakapattern sa unity ng isang Diyos na may tatlong persona. At nais mo makita namin na isasama sa iyo, to be united with you in heaven, the new heavens and the new earth. Na makita namin ang iyong kalawalatian. Lord, sana po ang aming mga kaibigan, kahabagan mo po sila upang maranasan din nila, O Diyos, at maging katuparan nitong panalangin ng Panginoon sa iyong biyaya. At ito'y dalangin namin lahat na may pagpupuri sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.